At ayan mga kabarya, ang nakikita po natin dito ay isang 1975 5 piso ang bagong lipunan. Yan, pag-aari po ito ng isang seller dito kay Carousel at ito ay kanyang ibinebenta sa halagang 100 pesos. Kaya yan po ang kanyang lumang barya rito na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, simulan po natin sa harapan o overside ng baryang ito. Kung saan ay makikita po natin ang nakaukit na mukha ng yumaong Pangulo na si Ferdinand E. Marcos. Kaya buksan po natin ang mas malinaw na larawan dito ng seller dito. Ayan. Ito ay ang nakikita ulit po natin dito, ang yumaong nakaukit na mukha ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ito ang 1975 5 piso coin na kabilang po sa tinatawag na ang Bagong Lipunan series. Mapapansin po natin dito na nakaharap po sa kaliwa ang nakaukit na mukha ng Pangulo, kung saan ay sumisimbolo sa kanyang pananaw at direksyon noong panahong iyon. Ngunit, hindi lang ang mukha niya ang dapat nating bigyan po ng pansin dito. Basahin natin ang nakaukit sa paligid nito kung saan ay ang bagong lipunan. Ito ay hindi lamang basta disenyo. Ito ay isang political statement. Inilabas ang seryeng ito simula noong 1975 upang palitan ang naunang Filipino series. Ang layunin po nito ay ipangalandakan sa publiko ang pagpasok ng bansa sa panahon ng martial law. May makikita rin tayong maliit na petsa sa ilalim ng liig ng Pangulo. At yan po ay ang September or Setyembre 21, 1972. Kaya wag po kayong malilito. Hindi ito ang taon kung kailan ginawa ang baryang ito. Ang taong 1975 na nasa ilalim ang tunay na minting year. Ang Setyembre 21, 1972 ay nakaukit dyan bilang paalala sa Proclamation Number 1081 or 1081 o ito ang deklarasyon ng martial law. Ipinapakita po nito kung paano po ginamit ang barya na ito noon bilang instrumento ng propaganda upang ipaalala sa bawat Pilipino ang pagsisimula ng tinatawag nating bagong yugto o disiplina sa bansa. Yan, dito naman po tayo sa likurang bahagi o ang kanyang tinatawag na reverse side. Ayan, dito makikita natin ang maringal na coat of arms ng Republika ng Pilipinas. Mapapansin po natin na ang disenyo ng kalasag o shield ay medyo iba sa nakikita natin sa mga barya ngayon. Ito po ay sumusunod sa estilo ng Commonwealth era na mayroong agila ng Amerika sa kanang bahagi at leon ng Espanya sa kaliwang bahagi, kung saan ay sumisimbolo sa ating kolonyal na nakaraan. Sa ilalim nito ay ang scroll na may nakasulat na Republika ng Pilipinas. Sa itaas na bahagi ay mababasa po natin ang pangalan ng ating bansa. At sa ibaba naman ay ang denomination nito na 5 piso. Kaya pag-usapan naman natin ang kanyang composition. Ang baryang ito ay gawa po sa purong nickel. Kaya kung mapapansin po ninyo, ito ay kulay pilak at may kabigatan. May diameter po itong 35 millimeters at bigat na humigit kumulang 22 grams. Dahil po sa laki at bigat nito, noong dekada 70, ang 5 piso ay may mataas na purchasing power at talagang ramdam mo na may pera ka sa iyong bulsa. Ang gilid naman nito ay reeded o may mga gatla.
Ayan, ito pong muli ay ibinebenta ng seller dito kay Carousel sa halagang 100 pesos. Tingnan po natin ang kanyang isang larawan dito. Ngayon, para sa akin, ang 1975 5 piso coin dito na ang bagong lipunan coin ay hindi lamang po isang piraso ng numismatic item. Masasabi kong ito ay isang artifact na nagpapaalala sa atin ng isang masalimuot at makulay na kabanata ng ating kasaysayan. Hawak ng baryang ito ang alaala ng kapangyarihan, pagbabago at ang epekto ng martial law sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino noon. Para po sa mga kolektor, ito ay isang must-have dahil ito ay konkretong ebidensya ng nakaraan. Isang frozen moment sa kasaysayan na nakaukit sa matigas na metal. Kaya kung mayroon ka nito, itago mo yan. Hindi lang dahil sa posibleng tumaas ang halaga nito balang araw, kundi dahil hawak mo ang isang piraso ng kwento ng Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya at marami pong salamat sa panunood hanggang sa dulo ng video na ito.